Hi everyone, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon, ako nga palang muli si Lerma Navales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama at Amang Espiritual, ang siyang nananahan sa katawan nating mga tao, ang siyang nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating purihin, sambahin at ibigin ng higit sa lahat. Gusto kong ibahagi sa inyo na sinabi ni Kristo na sa kanyang mga propesiya kung anong magaganap sa huling panahon. Sinabi ni Kristo na sa huling panahon daw magiging mahirap ang pamumuhay. Maglalaban-laban ang bawat nasyon, maglalaban-laban ang bawat kaharian, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo, magkakaroon daw ng mga sakuna at ng taggutom. Honestly, sinabi ni Kristo na huwag mabahala sapagkat ang lahat ng ito ay pasimula lang ng paghihirap. Sinabi ni Kristo na mahahayag muna ang mabuting balita patungkol sa ebanghelyo ng Diyos at yun na yung katapusan. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo. Na tayong mga tao dito sa mundo, ang buhay natin ay may simula at katapusan dahil ang Espiritu Santo ang siyang simula at katapusan. Ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kaya tayo ay umiiral at nawawala dito sa mundo. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo na siyang ipinahayag ni Kristo. At sinabi ni Kristo na ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Honestly, ang katawan na walang espiritu ay patay. At ang katawan na walang espiritu ay ibinabaon lang yan sa lupa dahil ang ating katawan nagmula yan sa alabok. Ang nagbibigay ng buhay sa ating katawan ay hindi pagkain at hindi yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, kundi yung Espiritu Santo na nananahan sa ating katawan. Ang ating kaluluwa na siyang tinanggap ng tao, ng lalaki at babae, ay siyang buhay at espiritu na kawangis ng Diyos Ama na pinagkaloob sa atin ng Espiritu Santo. Si Kristo ay ang bugtong na anak ng Espiritu Santo na siyang sinugo ng Espiritu Santo para ipakilala ni Kristo ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao na dapat nating purihin, sambahin at ibigin ng higit sa lahat. Si Kristo ay ang Mesiya na ipinanganak sa Espiritu ng Espiritu Santo, na ipinanganak ni Birheng Maria na nagkatawang tao lamang para maging daan, buhay, liwanag at katotohanan. At sinabi ni Kristo na siya lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan at walang sino man nga ang makakalapit sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan lang ni Kristo. Dahil kay Kristo mo lang tatanggapin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nananahan sa katawan ng buong sangkatauhan. Ang ating katawan ay ang totoong tahanan ng Espiritu ng Panginoon. Kung kaya sinabi ni Kristo na ibigin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Dahil nga, templo ng Espiritu Santo ang ating katawan at ang Espiritu Santo ang ating Diyos na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Maraming mga tao ang patay ang kanilang buhay spiritual dahil hindi nila nakikita ang katotohanan na ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay ng buhay sa kanilang sarili. Maraming mga tao ang mas umiibig sa pera kaysa sa Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na hindi ka pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon.
may pipiliin at itatangi ka. Sinabi ni Kristo, hindi ka pwedeng magsilbi ng sabay sa Diyos at sa pera. Honestly, si Kristo nung sinubok ng demonyong si Satanas, sinabi ng demonyong si Satanas kay Kristo, kung ikaw ay anak ng Diyos, yung bato, gawin mong tinapay. Sinabi ni Kristo, ang tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang, gawa nga ng ang espiritu ng Panginoon na sa katawan nating mga tao ang nagbibigay ng buhay sa atin. At si Kristo, sinabi rin ng demonyong si Satanas na ipagkakaloob nga ni Satanas yung lahat ng kayamanan at karangyaan dito sa mundo, magpasakop lang si Kristo kay Satanas na si Satanas ang gawin niyang Diyos. Dahil ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo at parating kasama ni Kristo, ang Espiritu Santo. At ang puso't isipan ni Kristo ay puspos ng karunungan mula sa Espiritu Santo na siyang totoong Ama ni Kristo. Sinabi ni Kristo sa demonyong si Satanas, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Dahil si Kristo ay Espiritu, na ipinanganak kasi napupunan ng Espiritu Santo na nagkatawang tao lamang sa katawan ni Birheng Maria, alam ni Kristo kung saan siya nagmula. Alam ni Kristo na ang kanyang totoong Ama ay ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria. At si Kristo, hindi niya tinatawag na ina si Birheng Maria, kundi babae. At sa Biblia, kung babasahin mo ang Biblia, wala si Kristong itinuro na tawagin mo si Maria na ina ng Diyos dahil kalapastanganan yun sa Espiritu Santo at wala yung kapatawaran. Sinabi ni Kristo na mag-ingat sa mga bula ang propeta sapagkat marami ang gagamit ang kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw. Honestly, yung mga bula ang propeta, hindi talaga nila sinasamba ang Espiritu Santo sa puso nila, sa kanilang katawan. Ng Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may gawa ng kanilang buhay. Itong mga bulaang propeta, gumawa sila ng kanilang mga kulto. Yung sinasamba nila nga ay mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Which is, nasasaad nga sa Biblia, sinasabi ng Panginoon na huwag ngang sasamba doon sa mga rebulto at santo-santuhan, kundi siya lang ang dapat nating sambahin. Nasasaad sa Levitico Kabanata 26, versikulo 1. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o magtatayo ng mga inukit na rebulto o sagradong haligi o mga batong hinugisan upang sambahin sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin na hindi natin nakikita ng mata ay ang siyang totoong Diyos na dapat lang nating sambahin. At nasasaad din dito sa Exodus Kabanata 20, versikulo 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Honestly, dito sa mundo natin ginagalawan, may dalawang espiritu na naglalaban. Ang espiritu ng Espiritu Santo at ang espiritu ng demonyong si Satanas. Si Kristo ang bugtong na anak ng Espiritu Santo na sinubok ng demonyong si Satanas. Dahil kilala ni Kristo kung sino ang kanyang totoong Ama, ang Espiritu Santo ang sinasamba ni Kristo sa kanyang katawan, na kanyang amang espiritual na parati niyang kasama ang nagbibigay ng buhay sa sarili niya. At hindi ang demonyong si Satanas. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan kasi dito sa mundo ay Armageddon. Ang Armageddon ay labanang espiritual na siyang magaganap sa huling panahon. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, gusto kong ibahagi sa inyo yung mga bulaang propeta na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Dahil nga, nasasaad, ipinagbabawal ng Diyos na sumamba ka sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Dahil nga, yun ay sumasamba sa demonyong si Satanas at hindi sa Espiritu Santo.
Honestly, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang banal na Ama na siyang nagbibigay ng buhay sa atin na parati nating kasama ang dapat nating kilalanin na Holy Father. Honestly, yung Papa ng Romano Katoliko, hindi yan talaga banal na ama. Isa siyang impostor at bulaang propeta na nangahas mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman talaga niya tinanggap ang Espiritu Santo sa puso niya. Dahil hindi niya nakikilala na ang Espiritu Santo ang may gawa ng kanyang katawan at kaluluwa. Itong bulaang propeta ng Romano Katoliko, hinihikayat niya ang mga tao na magdasal ng rosaryo. Kung babasahin mong Biblia, wala kang makikita na itinuro si Kristo na magdasal ka ng rosaryo. Wala si Kristong itinuro na sumamba ka kay Birheng Maria, na kilalanin mo si Maria na ina ng Diyos. Dahil hindi naman talaga kilala nitong mga bulaang propeta na to kung sino si Kristo at kung sino yung ama ni Kristo. Ang mga bulaang propeta na to ay sumasamba sa mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Sinabi ni Kristo na mag-ingat nga sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan, ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Gusto kong ibahagi sa inyo yung kasaysayan sa ating bansa kung bakit tayo sinakop ng mga Espanyol. Kaya tayo nasakop ng mga Espanyol ay gawa nitong si Ferdinand Magellan, isang Portuguese na utusan din ng hari ng Espanya. Napadpad itong bulaang propeta na to ng relihiyong Romano Katoliko sa ating bansa na siyang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko. At dahil kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol at inalipin tayo ng mga Espanyol. Ang Diyos ng mga leaders ng Romano Katoliko ay ang demonyong si Satanas, hindi ang Espiritu Santo. Kaya ang nangyari sa ating bansa ay namuhay sa kadiliman. Nasasaad sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon sa talata ng Mateo, Kabanata 23, versikulo 9. Huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Honestly, ang Espiritu Santo lang ang ama na nasa langit na siyang nagsugo kay Kristo. Ay siyang nananahan sa katawan nating mga tao ang dapat nating kilalanin nating amang espiritual. Hindi ang mga pare na leaders ng dyan sa Romano Katoliko. Dahil sa mga leaders ng Romano Katoliko, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. At nasasaad dito sa talata ng Efeso, Kabanata 6, versikulo 12. Sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga sanlibutang hukbo ng kadilimang ito, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan na nasa kaitaasan. Honestly, si Satanas ay ang Diyos ng mga bulaang propeta, ng mga pare, na itinataas nila na ang sarili nila ay tawaging Father. Honestly, ang mga pare dito sa mundo, mga tao lang yan. At hindi sila ang totoong amang espiritual ng kaluluwa nating mga tao, kundi ang Espiritu Santo lang na nananahan sa katawan nating mga tao. Kaya hindi dapat nating tawaging Father ang mga pare. Dahil ang mga pare na yan, mga impostor, mga bulaang propeta sila na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Nangahas silang mangaral ng salita ng Diyos na hindi naman talaga nila nakikilala kung sino si Kristo at kung sino ang ama ni Kristo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Nasasaad din sa talata ng Efeso, Kabanata 5, versikulo 11. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kaya ko sinabi na ang mga
leaders dyan sa Roman Catholic ay mga kampo ng kadiliman. Dahil yung sa kasaysayan ng ating bansa, sinakop tayo ng mga Espanyol at inalipin tayo ng hudas na hari ng Espanya na si Philip II. Gawa ng nalinlang tayo ng bulaang propeta ng Romano Katoliko. Kung kaya tayo sinakop ng mga Espanyol. Si Ferdinand Magellan ang nagdala ng relihiyong Romano Katoliko para hikayatin ng mga tao na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Gusto kong ipabatid sa inyo ang katotohanan ng ating bansa ang totoong pangalan ni Maharlika. Na sinakop tayo ng mga Espanyol, kung kaya yung pangalang Maharlika ay binura at ibinaon sa limot. Pero si dating late President Ferdinand Marcos, gusto niyang ibalik noon ang pangalang Maharlika dahil yun naman talaga ang totoong pangalan ng ating bansa. Kung magbabalik tanaw kayo sa kasaysayan, kasi ang kasaysayan naman ang magpapatotoo para makita nyo yung katotohanan. Ang ating bansa ay naging sentrong pangkalakalan ng pandaigdigan. At naging tanyag nga siya kung kaya marami ring mga taga-iba't ibang bansa ang pumupunta noon sa ating bansa para makapagpalit kalakal. Honestly, sinabi ni Dr. Jose Rizal na bago pa man dumating ang mga Espanyol, may nauna pang kasaysayan. Which is yun yung katotohanan. Naging sentrong pangkalakalan ng pandaigdigan ng ating bansa at ang tawag noon sa pakikipagpalit kalakal ay barter. Honestly, ang ating bansa noong unang panahon ay walang relihiyon. Pero ang ating bansa ay masagana, namumuhay na may malaya at may kapayapaan. Ang mga ngalakal noon na pumupunta sa ating bansa tulad ng mga taga-Persia ay may mga kasama ring misyonero ng relihiyon ng Islam. So ang mga taga-Persia ang nagdala ng relihiyong Islam sa ating bansa na tinanggap din sa ating bansa noong unang panahon. Una pang tinanggap ng mga tao sa ating bansa ang relihiyong Islam. Pero ang relihiyong Islam at relihiyong Romano Katoliko ay walang idinulot na kabutihan sa ating bansa, kundi nagkawatak-watak din ang mga tao. Dahil gawa ng mga relihiyon, ang mga tao ay nag-away-away at hindi nagkasundo na maging kaisa ni Kristo na nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo. Honestly, ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus ay mga paring saserdote na saling lahi ni na Abraham. Sinabi ni Kristo na bago pa man umiral si Abraham, ay ako na nga. Sinabi ni Kristo na siya at ang Ama ay iisa. Sinabi ni Kristo na siya ay anak ng Diyos, na hindi tinanggap ng saling lahi ni Abraham, na yung mga paring saserdote, kung kaya si Kristo ay pinapatay ng mga paring saserdote nitong sina Abraham. Honestly, ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos Ama na parating kasama ni Kristo ang nagbibigay ng buhay sa atin. Itong si Abraham, ang may hawak din ng buhay ng si Abraham ay ang Espiritu Santo rin. Si Abraham matagal na rin lumisan dito sa mundo. Pero ang kaluluwa niya, dahil sinungaling si Abraham, ang Diyos niya ay ang demonyong si Satanas. At dito sa aklat na to, ipinahayag ko lahat yung mga gawa ni Abraham. Ipinahayag ko dito sa libro na to na yung Diyos ni Abraham ay walang common sense. Dahil nga sinungaling. Yung mga ginagawa ni Abraham na kasinungalingan, kinakampihan pa ng Diyos ni Abraham. Ang Diyos ni Abraham ay hindi ang Espiritu Santo, kundi ang demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Nasasaad yun dito sa aklat na to. At ang karunungan at kaalaman ko ay hindi nagmula sa akin. Nagsasalita ko patungkol sa Espiritu Santo dahil ang Espiritu Santo ang sinasamba kong Diyos Ama ng aking kaluluwa na parati kong kasama na siyang tumawag sa akin para ipakilala na si Kristo ay anak ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Hindi yung mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan na ibinabahagi ng relihiyon ng Romano Katoliko. Honestly, si Kristo lang ang daan, buhay, liwanag at katotohanan para ang ating kaluluwa ay maligtas na huwag mapunta sa impyerno. Dahil ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay ang Ama ni Kristo.
At kung ang tao ay hindi magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, ang kasalanan ng tao ay hindi patatawarin ng Espiritu Santo. At kapag naging kaluluwa na siya, lumisa na siya dito sa mundo at humarap na sa paghuhukom, ang kanyang kaluluwa ay walang puwang sa langit. Totoo na may langit at impyerno. Ang mga tao na pumapasok sa kaharian ng Diyos Ama ay yung mga naging kaisa lang ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Espiritu Santo. Yung mga tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo ay siyang mga naging kaisa ng demonyong si Satanas, ang siyang mapupunta sa impyerno. Honestly, maraming kaluluwa ang mas pumupunta sa impyerno kaysa sa langit. Dahil maraming kaluluwa ang mas lumalapastangan sa Espiritu Santo at kinakalaban nila ang Espiritu Santo. Dito sa aklat na to, ipinahayag ko na yung sa LGBT or GLBT. Nasasaad sa aklat na to. Yung patungkol sa mga bakla, sa mga lesbian, sa mga transgender, naririto. Na ang mga bakla kasi, namumuhay sila sa pagkukunwari at kasinungalingan. Hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo sa katawan nila. Hindi nila pinanatiling sagradong tahanan ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. Binabago nila ang kanilang kaanyuan kung paano sila nilikha ng Diyos, hindi sila nananatiling totoo sa sarili nila. Kaya, yung mga bakla ay pinarusahan din ng Diyos Ama. Kung babasahin mo ang Biblia, makikita mo yung Sodom at Gomora. Nilupig yan ng Diyos Ama dahil sa mga kalaswaan at kamunduhan na ginagawa ng mga bakla. Kasi nga, pinagbabawal ng Diyos ang makipag-isang katawan ka sa yung katulad ng iyong kasarian. Kung kaya nasasaad dito sa unang Korinto, Kabanata 6, versikulo 9 hanggang 10. Na huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o mandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Honestly, yung sina Ferdinand Magellan, yung sina Abraham, wala yung puwang sa kaharian ng Diyos. Kasi sa saling lahi ni Abraham at kahit si Abraham, dahil ang Diyos nga ni Abraham ay sinungaling, at si Abraham sinungaling din, mga antikristo sila na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Si Kristo ay Mesiya na anak ng Espiritu Santo, na pinatay ng saling lahi ni Abraham sa krus dahil hindi nila matanggap na si Kristo ay anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay ang siyang totoong Diyos na nagsugo kay Kristo. At walang sino mang tao ang makakapanlinlang sa Espiritu Santo. Hindi makikita ng tao ang Espiritu Santo, pero kay Kristo mo makikita at maunawaan ng Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na may gawa ng katawan at kaluluwa nating mga tadal. Templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao. At ang tao walang kakayahang gumawa o lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Libre nating tinanggap ang buhay natin sa Espiritu Santo. Pero maraming mga tao walang utang na loob sa Espiritu Santo dahil nga ang mga tao ay nalinlang ng demonyong si Satanas. Kung kaya nagpaampon sila kay Satanas, kung kaya ang kanilang kaluluwa ay naligaw ng landas. Honestly, dito sa mundo natin ginagalawan, maraming mga tao ang mas umiibig sa pera kaysa sa Espiritu Santo, kung kaya maraming kaluluwa ang mas pumupunta sa impyerno kaysa sa langit. Dahil hindi pinatawad ng Espiritu Santo ang kanilang kasalanan at hindi rin kinilala ng Espiritu Santo ang kanilang kaluluwa na kapatid ni Kristo at anak ng Espiritu Santo sa Espiritu. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!